Magtutulungan daw ang Pilipinas at ang Japan upang palakasin ang energy security, kabilang po ang pagbuo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve System ng bansa. Ayon po sa Energy Department, tutulong daw ang Japan sa pagpaplano, pagpopondo at pagtatayo ng mga pasilidad na pag-iimbakan po ng langis sa Pilipinas. Napag-usandan din po ng dalawang bansa na itulak ang pagbubuo ng isang ASEAN-wide joint stockpiling system upang masiguro ang supply ng langis sa rehiyon. Kabilang po sa mga magbibigay ng teknikal na tulong ang mga ahensya po ng Japan tulad ng JOGMEC at JBIC. Kasama po ang mga kumpanyang Hapon sa energy sector. Layunin daw po ng proyekto na mapatatag ang supply ng langis sa harapan po ng mga krisis at pagbabago po sa pandaigdigang sitwasyon. Kilala ang Japan bilang isa sa mga bansang may pinakamalaking oil reserve sa mundo na sapat po sa higit na 200 araw na konsumo. Bumaba naman po ang presyo ng langis sa world market matapos nga pong lumabas ang ulat na nagkasundo ang United States at Iran sa posibleng 60 araw na pagpapalawig ng ceasefire. Bumagsak ang Brent crude oil sa $94.07 kada bariles, habang halos hindi nagbago ang presyo ng West Texas Intermediate sa $88.68. Mas maaga sa araw na yon, tumaas naman po ng mahigit 2% ang presyo ng langis matapos i-anunsyo ng Iran na target nga nito ang isang US airbase bilang ganti sa pag-atake sa Bandar Abbas. Pero nabawasan ang pangamba ng mga trader ng may ulat na may nagaganap na negosasyon ukol po sa nuclear program ng Iran. Ayon sa ulat, hinihintay pang panghuling pagpapasya ni Donald Trump bago ganap na maisakatuparan ng kasunduan. Inaasahan po ng mga pamilihan na ang posibleng kasunduan ay makatulong sa pagpapatatag ng supply ng langis at pagpapababa ng tensyon sa gitnang silangan. Nangangamba po naman ang pamahalaan na bumaba ng aabot sa 700,000 metric tons ang produksyon ng bigas ngayong taon dahil po sa inaasahang Super El Nino. Ayon pa rin po sa Agriculture Department, ito ay katumbas daw ng 3.5% ng target na produksyon ng bigas at maaari magdulot ng banta sa supply ng pagkain at kabuhayan po ng ating mga magbubukid. Iniutos na po nitong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang muling pagpupulong ng El Nino Task Force upang paghandaan na naman daw ang posibleng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Kabilang po sa mga hakbang ng DA ay cloud seeding, paglalagay po ng solar-powered irrigation system, pag-aayos po ng schedule ng pagtatanim at pagpapalawak po ng crop diversification program. Layunin po ng hakbang na ito na mabawasan daw ang epekto po ng El Nino sa produksyon ng pagkain, kita ng mga magbubukid at presyo ng mga bilihin. Ang naturang El Nino na yan ay noong pa ho sinasabi na mangyayari, ngayon lang sila maghahanda. Balak naman pasukin ng PLDT ang negosyo ng solar energy at pagsamahin ito sa mga internet service para sa mga tahanan. Ayon po sa PLDT, maaaring magpakabit ang mga customer ng solar panels kasabay ng pagpapakabit ng internet sa isang transaksyon lamang. Okay yun ah. Sinabi ng mga opisyal ng kumpanya na layunin nito na magbigay ng mas maginhawang serbisyo habang tinutulungan ng mga pamilya na gumamit naman ng renewable energy. Ang dagdag ng PLDT, nagpakita ng magandang resulta ang unang pagsubok sa bagong alok na serbisyo. Umaasa po ang PLDT na mapalawak pa ang mga serbisyo sa mga tahanan na higit pa sa pagbibigay ng internet connection. Samantala, may hinain na pong 2 petisyon ang Meralco upang maipamahagi ang halos 9 billion pesos na refund sa mga consumer sa harap po ng inaasahang pagtataas ng singil sa kuryente sa Hunyo. Ayon sa Meralco, ang refund ay binubuo po ng 4.69 billion pesos para nga sa unang bahagi ng 2025 at 4.32 billion naman para sa ikalawang bahagi po ng taon. Kung papayagan daw po ng Energy Regulatory Commission na ipamahagi ito sa loob ng 36 na buwan, aabot sa halos 0.09 kada kilowatt hour ang matatanggap na refund ng mga consumers. Pero giit ng ilang grupo at dating opisyal ng ARC, kailangan daw pong masusing beripikahin muna kung tama ang halagang dapat na isauli ng Meralco sa mga consumers. Kine-question din ng naturang mga grupo ang planong pagtataas po ng distribution charge ng Meralco habang nagpapatuloy ang usapin tungkol sa mga refund at sobrang nakokolektang singil. Nakabimbim po sa ARC at hukuman ang ilang pong kasong may kaugnayan sa distribution charge ng pinakamalaking power distributor sa Pilipinas.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.